Floating na to. Operations. It's not far-fetched na ito. Alisin ko na yan. Ngayon, pumunta muna tayo dito, mga kababayan. Ako, eto ding ano, no, kung saan na napunta ho, mga bossing chief amo. Sir, ano to, Semenay? Kung sino-sino na lang ho ang mga pinaglalagay doon, mga kababayan. Dati ho, meron silang mga ano, meron sila kahit papaano matinong host. Si Mike Abe. Di ba? Doon ho natin na umpisahan na nakita, nako, eto palang SMNI, kailangan susunod sa dikta ni Buloyski. O di ba? Kaso ho, si Mike Abe, mga kababayan, hindi pwedeng diktahan. Trabaho ko to Sa loobin ko ito Kung saan ako, yun yung sasabihin ko. Di ba? Ngayon tingnan nyo na lang yung mga host nila. Ewan ko kung saan pinagdadampot na lang ho itong mga ito, mga kababayan. Pakinggan nyo yung pinagsasasabi ho nitong mga ito. Pag nag-perform ka sa gobernong to, tiyak matatanggal ka. Ano, gago? Ayan, nakakapagsalita tuloy tayo noon. Ano, siraan tok-tok? Pag nagpe-perform ka, tanggal ka? Para ding sinabi parang sinabi din mga kababayan na kapag ka ikaw ay pagala-gala, pabalik-balik ng ICC, no? Mataas ang ratings mo. At si Pangulong Bongbong Marcos, 14% lang ang kanyang ratings. Sila Attorney Claire Castro, nandyan pa ho. Yung Department of Justice, sila Boying Remulla, Secretary Boying Remulla, nandiyan pa din po. Yung pumalit po, si Senator Angara, yung pumalit sa Vice Presidente para sa Department of Education, nandiyan pa din po. Diba? Yung Inday Sara, yung mga ginawa doon sa Department of Education, pati yung pagtatambak lang ng mga laptop, tanggal. Diba? Ano yung sinasabi nitong mga kumag na ito? No? Kasi wala na siguro makakuha si Buloyski na matitinong mga host. Ang papatol na lang ho, mga kababayan, yung talagang yung mga ganito na lang. Ang talent mo ay para kang asong ulol. Wala kang pakialam sa batas. Gawin mo lang inuutos nila, mapopromote ka. Kaya alam ko na kung sino mga pinag-uusapan itong mga to. Si Torre na naman siguro. No? Kasi hanggang ngayon iniiyak nila na yung pagkakahuli daw kay Buloyski illegal. Na yung pagkakahuli daw kay dating Pangulong Duterte illegal. Yang mga tatanda na yan, kinidnap daw ho. Tuloy mo, may warrant of arrest, kinidnap. Saan damakmak yung mga kapulisan doon? Kinidnap. Yung kinikidnap, namukpok ng cellphone sa ulo. Yung nangingidnap, may bukol dito. Anak ng tinapayan. Minadali daw din yung pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. 12 oras na nag-aantay si General Torre doon. Lahat na ng paliwanag, narinig nila. Tapos minadali pa din. Tama ba si Torre ang tinatalakay nyo dyan? Ang nakikita natin in the last 3 years, kung tingnan natin si Duterte, build. Build. Ulit niya, gusto ko yan. Kung nakikita natin si Duterte, ano daw? Kung nakikita si Duterte... Years, kung tingnan natin si Duterte, build. Build daw, mga kababayan. Ipagmamalaki yata yung build. Na 120 ang pangako. Ang nagawa, 12. No? Ay, hindi. Napanood ko kanina na yung eksaktong numero kung ilan. 14. Sabi ko, ganda no? 14 daw ho, mga kababayan, yung natapos nung panahon ni dating Pangulong Duterte. 120 ang pangako, 14 ang nagawa, natapos. Saan napunta yung ibang pondo nun? Tapos eto pa, 2 pa sa build. Pinatanggal, yung isa bumigay.
bumagsak pa yung tulay. Nung bumagsak ko, mga kababayan, ang sabi na ng mga DDS, hindi gawa ni Duterte yan, gawa ni Marcos yan, gawa yan ni Noynoy Aquino. Samantalang nung pagkatapos Duterte sila ng Duterte. Di ho ba? Ano ba pagmamalaki doon sa build? Sa ngayon, iba. Destroy, destroy, destroy. Kayo yun Di ba? Yung mga pagmumukha nyo na hindi mapagkatiwalaan, yan yung dumidestroy, yan yung destroy. Sirain natin ang gobyerno sa pamamagitan ng mga fake news na sasabihin natin. Di ho ba? Ano ang nakita ninyo, mga kababayan, na sinisira o dinestroy ng ating Pangulo? Ito pong pagmumukha nitong mga ito, mga bossing, ang hindi ho natin mapagkatiwalaan. Di ho ba? Panay po kasinungalingan yung mga pinagsasasabi. Sila din yung mga nagpapakalat ng mga kung ano-ano laban sa Pangulong Bongbong Marcos. Pag nahuli, iyak. Di ho ba? Nang tinapa kayo, SMNI. Ano ba? Wala na talaga kayong makuha ng mga host, kaya puro ganito na lang yung mga host ninyo? Parang mga sanggano parang yung kapag ka nakasalubong mo sa Quiapo, mga kababayan, naglalakad ka sa Quiapo, tapos biglang dumikit sa iyo. Tragis na to Hindi mapagkatiwalaan yung itsura nito mga ganun na lang ba? Wala na ba yung wala na yung mga kahit papaano naman is may itsura. Di ba? Yung may talino. Hindi yung mga ganito. Demolish. Kailangan yan, boss. Meron kang ipapakita na ebidensya. Di ba? Kailangan may ipapakitang ebidensya. Baka hawa-hawa lang kayo, Sara Duterte, Maharlika, tapos kayo dyan. Sabihin natin, demolish. Sabihin natin, destroy si Bongbong Marcos. Ngayon, pag tinanong namin kayo, ano sasabihin ninyo? Wala namang maipakita. Ugali na po yan ng mga DDS kasi, mga kababayan. Basta kung yung sabihin nila, yun na yun. Diba? Pagka hinanapan tayo ebidensya, wag na lang natin pag-usapan, wag na nating sundan kasi walang ebidensya. Parehas lang yan nung kay Sara Duterte. Diba? May utang sa amin ang mga Luistro nung sinagot po kung nasaan yung utang o may resibo ba. Hindi na sumagot. Di po ba? Kasi alam niya, madudurog sila. Eto, tanungin mo, nasaan yung dinestroy? Asan yung sinira ni Pangulong Bongbong Marcos? Walang mapapakita yan mga bossing. Walang mga mapapakita yan. Kay Tatay Digong, inspire and serve. Ngayon, bahala kayo. Anong gagawin natin? So, in short, in the last 3 years, wala po tayong nakitang magandang nangyari sa buhay ng mga Pilipino. Baka kayo dyan. Baka kayo dyan ang walang nakita. Pero yung mga kababayan natin, magmula nga doon sa binabanat nyo na 20 pesos na bigas ayan. Nagagampanan, nagagawa ng gobyerno ng Pilipinas hanggang sa mga pabahay, hanggang sa mga kalsada, mga patubig. Di ba? Umabot pa po sa mga magsasaka. Yung mga rice processing mga kababayan, hindi, kailangan namin kunin na mababa ang presyo ng inyong mga bigas. Gobyerno kami, hindi ganoon. Ginawan ng solusyon ng ating Pangulo, ng gobyerno ng Pilipinas. Sa mga susunod na panahon, eto, ibaba nyo na yung presyo, 5 pesos, kung 5 pesos ang ibaba ninyo. Sir, malulugi naman kami. Huwag kayong mag-alala. Eto, may rice processing kasi bababa din ang puhunan ninyo ng 5 piso. Parehas lang po. Bakit, Semenay, bakit ganito na lang? Wala na ba pondo? Porke ba nakulong na si Buloyski? Ganito na lang?
yung mga ipapakita nyo doon sa mamamayang Pilipino. Parang mga kapakalat-kalat lang sa kalsada tong mga ito eh.